Ayan nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong tatlong tumatakbong mga kandidato sa iba't ibang posisyon dahil naging controversial itong mga tatlong ito dahil sa mga binitawan nila mga salita during campaign. Ayan. Unahin na natin ito si Attorney Ian Sia ng Pasig City, no? Na ewan ko ba ha, ito ha, bago natin i-play itong video na ito. May mga nakikita kasi ako na panay ang sa kampanya niya, panay ang hamon niya kay Vico Sotto na magdebate sila ni Vico Sotto. Anak ng teteng naman, oh. Dapat ang hamunin ni Sia, hamunin mo Sia, yung kapwa mo kongresista na tumatakbo diyan, nakatunggali mo, nakalaban mo. Bakit ka makikipagdebate sa mayor, congressional position ang tinatakbuhan mo? Anak naman lang. Ano ba? Bakit ba parang init na init ang katawan mo kay Vico Sotto, ha? Dapat pala nag-mayor na lang tinakbuhan mo para naging justifiable yung paghamon mo ng debate kay Mayor Vico Sotto. Ayan, ha? Pakinggan natin itong mga sinabi ni Attorney Sia sa kanyang kampanya, kabayan. Ayan ho. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kalaban namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Wow, dapat igalang at mahalin ang mga babae, sabi niya. Kung nagkulang sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. Meanwhile, A solo parent na babae na nireregla pa? Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiping mo sa akin. Ano ba yon? Oh my goodness. Kung ito mga tao na ito, di ko ma-imagine ko ito ang mananalo, no? Tapos umupo sa Kamara de Representante dyan sa House of the Representatives. Ano kaya ang magiging gagawin nito doon sa sa lower house? Ambot lang. Isa pa itong taga Batangas na gubernatorial candidate na nagbitaw din ng hindi magandang salita laban sa kanyang katunggali na si Vilma Santos Recto. Ayan, pakinggan natin guys, ha. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ang kanyang, marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, syempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo, naimbitahan, napupuntahan sa bahay, pwedeng mapuntahan, makapagpaperma at anumang pangailangan. At ako ang governor na 24 hours ang serbisyo. Ewan ko lang sa'yo, ha? J. Ilagan. J. Ilagan pangalan na itong gubernatorial candidate dyan sa Batangas, kabayan. Ang kanyang katunggali ay itong si Vilma Santos. Hindi naman ninyo need na siraan yung bawat isa, no? Ang inyong mga katunggali. Dapat ang inihahain ninyo sa inyong mga kampanya ay yung plataforma kung anong gagawin ninyo. Ano ba? O ayan tuloy. Sa kakakuda ninyo, mga matatabili mga bunganga ninyo. Ayan, pinatawag tuloy kayo ng COMELEC. O anong sabi ng COMELEC kanina nung binabalita ito sa itong issue na ito? Hindi nakasaad sa resolution ng COMELEC ang mag-sorry ka, okay na. May karampatan talaga niyang parusang ipapataw sa bawat naglabag sa resolution ng COMELEC during campaign period. O, good luck sa inyo, ha? At dito naman tayo sa susunod, guys. Ang isang re-electionist na sa Misamis Oriental nagsalita na, ay nako. Pakinggan na lang natin to bago ako magkomento. Year 2024 and another 6 million karon nga tuig for the offering of nursing students.
kining nursing katawan sa Villanueva para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luya na mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, nausa naman. Musamot atong sakita na. Ha? Kinang lang gwapa. Itong nagsasalita na ito, guys, ay re-electionist ata ito ng Misamis Oriental na si Governor Onabia. Ang nagsabi na ang ano daw. Ito ang sa Tagalog kasi hindi ko maintindihan yung salita niya eh. Oo. Ang sabi niya, itong nursing para lang ito sa mga babae. Hindi pwede ang lalaki at saka yung talagang mga babaeng magaganda. Yun ang sabi niya. Hindi pwede ang pangit. Oh, sabi ni Gobernador re-electionist na ito. Kasi kung nangihina na ang mga lalaki nakaharap sa pangit na nurse, lalong lalala ang sakit niyan, sabi niya. Well, so alam mo na ngayon ha, Gobernador ha, Onabia, ikaw nagsabi niyang Gobernador ha, ulitin natin ha, itong nursing para lang ito sa mga babae, hindi pwede ang lalaki at saka yung talaga mga babae magaganda, hindi pwede ang pangit. Yan sabi niya ha. Kasi kung nangihina na daw ang mga lalaki nakaharap sa pangit na nurse, lalong lalala ang sakit niyan. Ano kabayan? Ano ang pananaw ninyo sa mga tatlong personalidad lang ito ha? Tatlong personality lang ito ng tumatakbong sa bawat posisyon dito sa ating bansa na matatabil ang mga bunganga. Ayan ho Di ba? Ay ambot lang. That is discrimination, ha? Yung sinasabi ni re-electionist Onabia na pangit. Hindi pwede sa pangit ang nursing at para lang sa magagandang babae. Yung sinabi din ni Sia, that is violation din ng discrimination doon sa mga single mother, single mom. Kasi nga sinabi na makikisiping sa kanya, hello, gwapong-gwapo naman ito sa sarili niya sa attorney Sia, oy. At saka isa pa, nagtataka ako bakit si Vico Soto ang pinag-iinitan niya na makadibatin niya samantalang si Vico Soto ay tumatakbong mayor sa Pasig. Siya tumatakbo sa pagka-kongresista. Bakit congressman tsaka mayor ang magdi-debate? Ano ba itong utak meron itong tao na ito? Oh my gosh. Ay my gosh, ano ba yan?